di ba pagka nag-post ng ganyan, syempre babasahin mo. Minsan isipin mo, Seymour. wala naman 'to. Eh, ba mahaba, oh, sasabihin, gano'n pala nangyari sa kanya. Tapos minsan mapapaisip ka, ano kaya sinabi nung iba? Minsan, Hi guys! Welcome sa ating podcast, Ministry Matters. Ako nga pala si Kuya Ren. Ako nga pala si Kuya Eman. Ako nga pala si Ate Kim. At ako naman si Twinkle, grade 9. Ayun na nga. Okay na yan. Una sa lahat, syempre, para saan ba tong ano na to? Tong podcast na to? Bakit ba nagkaroon tayo ng ganitong mga bagay, di ba? Yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. At syempre, bago ang lahat, mag-pray muna tayo. Pag-pray tayo ni Sister Kim. So, mag-pray muna tayo. Tayo pumikit at manalangin. Dakilang Ama na sa taas ng kalangitan, maraming salamat po sa araw na ito na inyo po kaming patuloy na ginagabayan at binibigyan ng patuloy na kalakasan at magandang kalusugan. Inyo rin po kaming binibigyan ng magandang panahon upang sa gayon Panginoon ay patuloy kaming maglingkod sa inyo. Sa araw na ito ay inyo po kaming gabayan sa aming mga pag-uusapan. Nawa ang lahat ng mga aming babanggitin ay magmumula lamang, Panginoon, sa inyo at iyon ay magiging gabay din namin ang mga matututunan namin sa araw na ito. Nawa ang aming mga masasambit, Panginoon, ay nawa maging karapat-dapat at nawa din makatulong din sa iba. At patawarin kami sa aming mga nagawang pagkulang at pagkasala. Ito lang dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Kamusta muna tayo mga patid? Ano, kamusta naman ang bagong taon? Ilang ano na? O nga, no? Parang Okay lang. last year lang. Siyempre, usually gano'n naman, di ba? Pag may Ano bagong na date? Anong date na ba? Parang bilis lang. Oo. January, biglang Ayun. 13. Gano'n. As a college student, bagong SEM, bagong stress na naman. sa'yo, Winkle, kamusta naman? Ako ang- din, ganun din. New grade, ay patapos na yung grading, so bale, exam na. Yan. Parang ang bilis, Stress no? week. Parang nung pinaplano natin to, dapat mga November pa lang yata or December dapat nakapagsimula na tayo. Kaya mga kapatid, pagpasensya nyo na po yung aming nakayanan. Medyo mukha kaming nabigla, pero kasi para masimulan, para magtuloy-tuloy yung etong gawain na ito ay sinimulan na talaga namin. Nawa ay marami naman mag-benefits dito sa aming mga pag-uusapan. Meron tayong dito ang tanong, how does social media affects our life? Okay, mainit-init na ano yan, mainit-init na. Sizzling hot. Oo, Wow. na topic. Ang dami kasi Social trending media. ngayon, ano? So ano muna, social media na yung alam natin. Facebook? Facebook ba? Instagram. Instagram. IG. Oh, Tinder, ah. Sa live. Tinder. Ayun. Kasi 'di ba, alam naman natin na na marami namang benefit siguro no na nakukuha natin sa social media. Unang-una sa good side siguro. Syempre yung ministry, parang sumabay tayo doon, 'di ba? Sumabay yung mga activity, yung mga live na sa CLC, sa iba, 'di ba? Mga seminars. Basta ang daing kumbaga na maximize din natin yung yung social media, 'di ba? Yun yung isang good side, oh. Pero syempre may mga bad side din. Syempre sa business din nagkagamit din talaga yung social media, 'di ba? Hindi lang siya pang dati para kasi ang dating ng social media, lalo na yung Facebook, parang ang dating niya puro lang, chika-chika. Malaman Date. malaman yung mga kwento ng mga kaibigan mo na nasa ibang bansa or mga kamag-anak mo, parang yun lang yung nagiging unang-unang naging nung dating ng Facebook sa atin. Siguro sa akin yun yung naging niya. Nag-start yung mga ganyan nung nag-pandemic kasi lahat namang ng tao nasa bahay. So, business, mga work, yan, study. Talagang Kahit matatanda. social media Oo. talagang na, may mga online selling yan. Diyan sila nag-earn ng money ngayon. So, Oh, pati yung sa pagla-live, Mm-mm. magkakaroon sila ng pera. so, madami din naging benefit yung social media. Pero ano ba yung tanong dito? Meron dito, kasi mag-deep dive tayo dito sa in terms of deep dive tayo in terms of mental health. Mental health. Epekto nga ba ng social media sa ating mental health? Para sa akin yung parang napopromote na yung self-isolation, kumbaga, which is nagli-lead na hindi tayo marunong makipag-communicate sa ibang tao. Nawawalan tayo ng parang pagka-street smart. Puro na lang tayo plano-plano kung nakita natin, ay, kaya ko yun gawin. Ganun.
Nawawala yung parang touch of reality. Huy! Lalim. Ay, lalim! Big word. Pero totoo kasi parang nagiging hiwala yung buhay natin sa social media sa tunay na buhay natin. Oo. And minsan, napagsasama natin na yung personality natin dito sa may social media. Minsan nadadivert na din dun sa and kadalasan mga maling habits pa yung nadadala natin sa tunay na buhay Sa natin. realidad. May nabasa din ako sa mga posts na halimbawa 90% ito yung mga fake. And in reality, hindi naman talaga siya ganun. Parang pinapalabas lang niya sa social media or something na mapopost na ay ito pala, ang bait-bait niya pala, pero pag in reality parang hindi naman pala siya ganun. Kumbaga tip of the iceberg lang. Ang Yung daming pwedeng malinlang ng yung paggagamit ng social media. So, nagiging din siya, nagiging way para, tawag doon, makapang-scam. Diba? Ang nangyayari kasi parang nagkakaroon ng gaya-gaya na lang na kung ano yung nakikita nila parang Walang original. Oo, nagiging trend. Tapos same din yung mga syempre kasi sa mga dating mga kunyari nung wala pang social media, ano ba yung ginagawa natin, 'di ba? Laro-laro lang sa labas, mga ganun lang. Ngayon kahit na hindi mo kumbaga yung mga bagay na hindi mo pa alam, 'di ba? Oo, nangyayari pagka nakita mo na ganun. Ay, ganun na pala sila doon sa 'di ba? Parang mas mabilis na papalaganap yung trend. Lalo na syempre yung mga maling mga na nangyayari o na nauuso mas madali na nakikita. Ang medyo pangit lang din kasi talaga yung pati mga bata, 'di ba? Pati mga bata na nila na-adapt nila agad yung kung ano man yung mga nakikita nila. Ganun ka lawak yung nung social media. Meron dito sabi niya salamat ChatGPT. Sabi niya dito social comparison. Dito yung pumapasok yung parang nagbabago na a-adapt na natin yung outside, yung mga nakikita natin. Like, may nakita tayong may iPhone 15. Parang gusto na nila. May bagong ganto. So, mapipilitan. Ganto yung fashion sense nila. Sa Kapag natin. mga babae rin, yung parang nagkikreate siya ng unrealistic beauty standards. Ayun. Yeah. Oo, sa totoo lang. Kasi kasing minsan para nakikita natin na kung pagka ganun na yung isang tao, parang naisip natin dapat ganun ka din, 'di ba? Ay, gusto ko nun. Lalo na yun nga parang nagkakaroon tayo ng ng inggit na sa isa-iba na hindi natin plus ang nangyari minsan kapag hindi talaga natin kaya yung bagay na yun na makuha. Ang nangyari na-stress tayo. 'Di ba? Parang minsan naisip natin na, "Oy, ba't ganun? Diba, bakit sila mayroon ng ganito, may sarili ng kotse, may mayaman, kung saan-saan sila nagpupunta na lugar sa ibang bansa. Tapos ako, wala. Malungkot ako." Imo lang. Ganun, di ba? Mabilis ka ma-stress. Tapos parang nagsiself-pity ka na kasi nakikita mo kasi, nako-compare mo yung sarili mo sa iba di ba? Na kung saan hindi naman talaga dapat ganun. Kasi, syempre, bilang isang Kristiyano, di ba? Hindi naman natin dapat ina-adapt or mainggit sa mga nakikita natin. Lalo na sa social media, di ba? Kasi, sabi nga, may kanya-kanya tayong time di ba? Marahil sa ngayon, wala ka nun. Pero kung ipagpapawain mo sa Panginoon at kagustuhan naman ng Panginoon yung bagay na yun, magkakaroon ka din nun. Huwag ka lang masyadong ma-stress, di ba? Yun yung medyo sablay din talaga kasi nakikita natin lahat Hindi naman kasi lahat tinitignan yun parang challenge na, yes, magsusumikap pa ako kasi para mas maganda. Yung iba kasi yung parang yung bad side yung napupunta Nalulungkot sila kasi ganito lang meron sila. Oo, ganito lang yung meron kami, ganun. Na na-stress sila ngayon sa mga nangyayari. Papakamatay na. Papakamatay agad, di ba? Hindi, anxiety. Depression. Ganun yung nangyayari. May mga ganun mga pangyayari naman, mga worse. Pero syempre, para kasing naano tayo, nakikita kasi natin sa iba, parang ang lakas nung hatak kasi nun no? Hindi katulad dati kunyari sa amin, nung panahon namin, yung mga, kunyari may kamag-anak ka na nasa ibang bansa. Tapos, syempre, nung panahon na wala pang social media, wala naman kami baki doon Kung ano yung hindi mo alam kung anong meron siya doon, 'di ba? Kung anong meron siya doon. Ngayon nagpe-flex kasi agad pagka kung anong meron, 'di ba? Parang wala kaming pakialam din kung anong
kung anong meron siya, basta kami makapaglaro lang kami sa labas, goods na yun, di ba? Ngayon, hindi na, iba na yung panahon niya. Sa panahon namin. Wow. Sa panahon namin Love. kasi. Pati kasi yung envy, yung inggit, parang ang daming magiging root niyan pagka May iba nainggit ka. nangungutang pa. Ayun ang malala kapag ka sobrang ano na talaga, no? Yung talaga. Nagiging worse talaga. Oo, parang magiging mangungutang ka na para lang makuha mo yung gano'n. Para lang may flex ka na. Yes, meron na akong bagong iPhone. Mirror shot. Fully paid pero inutang mo din pala. Sunod naman is pagpokusan natin yung epekto ng social media sa ating productivity. Productivity. Kaka-TikTok. Siguro sa unahin natin sa school. Kamusta naman kapag ka may social media tapos syempre sa pag-aaral, paano nakaka-apekto to sa productivity? Minsan di ko na mamalayan yung oras. Kasi Kaka-scroll. Kaka-scroll. Totoo Yung pala, akala ko mga 20 minutes lang. Yung pala mga nakatatlong oras na gano'n. Hindi, totoo yan. Ang bilis, diba? Pero ako kasi sa akin naman, akala mo may social media, then wala. Kaya nga tinigil ko kasi nauubos yung oras. Kaya kailangan marunong tayo mag-limit, 'di ba? Kasi ang napansin ko, walang end yung scroll Pagka nag-scroll ka ng scroll, kahit 24 hours ka pa dyan, hindi na-end yun. Hindi nag-end yun sa Facebook kahit saan. Kaya parang hindi mo sabi, okay, wala na, cut na to, wala ka nang i-scroll. Hindi ganun talagang tuloy-tuloy siya. Kaya sabi ko, tuloy-tuloy naman to, wala naman akong mapapala dito di ba? Parang ang naisip ko, wala naman akong masyadong dito. Pagka makikita mo lang yung mga post ng iba, yung mga sama ng loob pa nila, napopost nila. Di ba? Mga chika-chika, mga ganun lang. Di ba? Naranasan ko yun yung nagka-issue sa school namin dahil sa post sa social media. Parang yung problema nila, naging problema na rin ng mga kamag-anak nila. Nalaman na nila kung ano problema. Alam niyo ba yung meme na yun, yung review 15 minutes, pahinga, buong araw. Tapos puro scroll lang. Yung minsan minamadali natin yung mga ginagawa natin, then sa pili natin, i-reward natin yung sarili, pahinga muna ako. Tapos yung pahinga natin, 3 oras na tayo nag-i-scroll. Kaya nga tsaka nakakaano din yun, parang sama, ewan ko lang kung na-experience yun. Parang syempre, kaka-scroll mo, sumasakit din yung mga mata mo. Oo, diba? physical. Nagkakaroon ng sakit problema. din. Ayun yung bad side. Pero meron din naman, good side in terms of productivity. Productivity sa good side. Siguro sa akin parang syempre sa mga negosyo parang mas mabilis, 'di ba? Kapag lalo na yung market, yung sa kung tayo sa Facebook lang. Yung marketplace lang sa Facebook, sobrang sobrang laking tulong. Kasi pagka may mga kailangan ka tapos hindi mo naman talaga kailangan yung brand new. Yung mga dati na nung wala pa yung mga marketplace, parang ang hirap maghanap nung nung legit na second hand lang. Kasi siyempre 'di ba hindi mo naman kailangan ng brand new kung gusto mo lang naman magamit para makales ka. Ang laking tulong, nakakatipid tayo. Yung market agad napaka parang naging nung una kasi wala pang marketplace yun, 'di ba? Post ka lang sa group. Bago lang Kaya yun yung parang naging benefits talaga. Ako siguro yung sa dati kasi nung nag-try ako mag-gitara, lang talaga siya, puro self-taught lang talaga siya. Then, sobrang lang tulong ng YouTube sa akin nun. Social media naman yun, di ba? So, ayun. Parang Ayun. Sobrang na halaga niya. Or kahit naman gusto mo talagang mag-try ng kahit anong bagay, gusto mo magsimula ng YouTube. Lahat nandun from, sabi na YouTube University, di ba? So, ngayon TikTok na mag-aral ka ng andyan lang siya, sobrang daling i-access. May positive and negative side talaga yung mga madami ko totoo. Pati communication kapag kunyari, oras ka bang pupunta? Pwede mo siya i-contact kung anong oras siya makakarating. Hindi na yung parang dati, pupunta mo pa sa bahay nila, parang ayain mo makipaglaro, gano'n. Diba nung mga bata, parang... Pero, tsaka, diba, syempre, nawala na yung sa text Yes. Diba? Parang, yung chat. Pero ang laking tipid nung mga messenger na yan. Kasi dati load ka talaga Kasi ngayon, free data lang, meron ka ng pang-message sa kanila. Pang-chat.
Hindi ka na kailangan Kaya mag- hindi na nagpapaload yung iba. Di ba? Maganda yung naitulong niya sa communication, sa business. Maganda din naman. Kaso lang syempre kailangan din talagang limitin mo din talaga. Lalo na kung sa edad mo, 'di ba? Kung lalo na yung mga bata, yun lang naman talaga Oo. Pero mahirap. may tanong ako, anong thoughts nyo dun sa anong dapat, Si Jokoy. hindi, hindi, yung tamang edad ba ng isang bata para Na gumamit maging ng independent siya sa... social media or mapalaya mo na gumamit ng phone, ganyan. Kasi ngayon kailangan din talaga ng ibang kids or ibang teens na may cellphone sila para makontak sila ng parents. Pero tingin nyo lang ba na anong tamang edad? Para sa akin, siguro 11 or 12. Pag malapit na sa high school, para sa akin. Kasi doon na yung, Makapalayo na siya. Mapapalayo na. Pupunta ka sa mga... Pero ganun din talaga eh. Ganun naman kung gusto mo talaga na medyo maayos. Kasi ang dami ko din na naririnig na mga nagle-lecture na or kahit sa yung mga doktor na hindi talaga advisable sa bata na magse-cellphone batang-bata pa. Kumbaga hindi pa dapat sila na-expose sa radiation. Radiation kasi yun sa cellphone. Kahit sabihin natin sa cellphone, hindi yan katulad ng monitor sa mga screen natin dati. Pero may radiation pa rin yun, di ba? Masama pa rin sa kanila yun. Kaya, yun nga, siguro para sa akin, mga same lang din yun. Mga 10, 11, 12. Tsaka, yun nga, yung hindi kasi nasasala. Sa totoo lang, kahit sabihin mo naman, lagyan mo ng restriction yung cellphone mo. Minsan, hindi pa rin eh. Oo. Ang dami talaga Bad nung side. nakikita ang Oo. kalokohan. Oo, na Yung hindi ginagaya para din. sa bata, ganun. Ganun din yung pamangkin ko. May mga palabas kasi May mga palabas kasi na hindi nasasala. Yung minsan parang cartoons yung mukha nila pero yung ugali Oo. nila masama. Gusto na. Di ba? May mga ganun Oo. na. Naalala ko before, nung mga pa lang kami, yung mga 6'5", ganun. Gusto namin yung parang Mr. Bean. Di ba? Alam mo naman yung Mr. Bean, puro kalokohan din. Hindi kami nabibilhan ng gano'n na CD. Sabi kasi ni Papa, hindi maganda yan sa bata. Kasi baka hindi mo maiintindihan yung yung joke, Yung joke gano'n. niya. Kasi nakikita natin cartoons, kala natin pag cartoons, pambata. Pambata. Pero may mga May mga cartoons hidden- talaga na may mga hidden adult na. jokes yan. Mga gano'n sila. Hidden na adult joke. Hindi pa naman nasasala yun sa lalo na sa sa Facebook hindi na nasasala yung iba. Oh, random yan. Kung anong i-share ng friend mo. Ayun, para napag-uusapan na din natin yung importance of screen time management. Kasi sa mga bata, ayun din, parang tayo din naman sila. Hindi na nila alam yung oras. Sabay, hindi pa naman talaga nila alam tumingin sa, ayun, Oo. yung pamangkin ko. Hindi pa naman yung marunong tumingin sa oras, pero minsan talaga sobra-sobra na yung pag-cellphone niya. Kasi ang daming gadgets, like sa bahay, kunyari, sa phone ng mami niya, and dalawa pa yung phone ng mami niya. So, dalawa yun. Tapos may tablet pa siya. Tapos, pag kunyari, kinuhaan siya ng phone, ang gagawin niya, pupunta siya sa lola niya. Yung lola niya yung phone ng lola niya yung gagamitin niya. So, nawawala yung screen time management. Hindi, Uy, kasi bagong sa atin, iPad. kung hindi ka nag-scroll, di ba, anong pang ibang mga tinitignan mo? Minsan, sa Shopee ka nag-stay. Ay, sino ba Kaka-window yan? shopping sa Shopee. Kaka-window shopping sa Shopee, di ba, Phil? sino Kaya video games. Ganun Sa mga video games din, di ba? Like, minsan, ang toxic mo na 2 oras ka na Sobrang- nakikipag-away. Kailangan talaga. Trash talk Ano na. talaga dyan ng solution dyan? Social break. Gano'n. Magkaroon ka ng halimbawa. Social breakdown. Nature trip. Magkaroon ka ng ibang leisure time. Maglaan ka ng oras mo para sa activity sa labas. Na walang gadget, ganyan. Hobbies. In reality, yung Oo. jogging. Ganun, jogging. Okay. Okay. Mga activity natin lalo na sa church din yun mas okay kapag pagka sa loob ng church yung mga activities na nasasalihan mo. Kumbaga hindi ka talaga malilihis ng landas.
Ayun. Okay. Ayun lang talaga. Kailangan mo lang talagang hindi ka magtumutok sa sa social media. Kumbaga bigyan mo lang ng break yung sarili mo. Kasi at least Give me space. nakakapag-relax din yung utak mo. Kasi sa totoo lang toxic sa social media. Kaya nga hindi ako nag-Facebook kasi Sobra. parang ang dahil kasing halos mga kaibigan mo puro mga hinanakit sa mundo yung yung parang alam mo yung ayaw mo na kahit na ayaw mo makisama pero parang mapapaisip ka lang din. Mapapaisip mo din, nga no, bakit kaya ganun yung nangyari kala Kaya pala ganito siya kanina. Mapapaganan ka eh. Parang ganun yung my day niya, story na. Tapos mamaya tapos i-chat mo na naman yung isang kaibigan mo. Ay, alam mo, nakita ko kanina sa kanina. Hindi naman pala totoo, no? Parang Parang ano lang. nangyari. Ganun, bakit kaya ganun siya? No? Parang, may sumayata yung loob niyo kay Oo. Natitest yung Lalo sa stalking notes. skills mo. Sa notes sa messenger, di ba? Oo. Ninupdate yung messenger, may mga notes may na din sa notes. messenger. Di ba? Oo. Mapapaisip Sino ko kaya na yung lang pinaparinggan din. na ito? Oo. Ganun. Bagong headsets. Nagiging overthinker ka na rin. Ang laki naman na problema. Minsan yung mga update ng social media, nagpapalala na din na. Kaya, May dagdag bawas sa kasi pagdating sa atin. Yun pala kunyari. Kaya ako na. Yung pala ayaw niya lang maghugas ng plato. Yung pala patay. Mamaya- Nakakala mo Oo, na nagmamadali. oo. Interpret nila. Nalalagdagan na interpretation eh. Hindi na maiwasan eh. Ay, nawa. Ala. Ayun na nga, di ba? Parang yung yung ang nangyayari kasi, parang lumalawak yung chismis. Di ba? Yung hindi mo naman kailangan malaman yon. Parang pinoproblema mo na siya. Di ba? Parang Nadadamay ka. nadadamay ka. Tapos mamaya ikaw naman na kung kakabasa mo, di ba pagka nag-post ng ganyan, syempre babasahin mo. Minsan isipin mo, wala naman to. Mahaba, Seymour, di ba? Tapos sabi, ganun pala nangyari sa kanya. Tapos minsan mapapaisip ka naman, ano kaya sinabi ng iba? Minsan, Comment! may mga copy-paste lang. Oo. Yung kala mo mapuntang ibang bansa. Kala mo nag-break. Oo nga eh. Pag naman nag-break daw sila ng... Kasi ako tinitignan ko minsan pagka yung comment, di ba? Yung reaction ng iba, titingnan natin, sino ba to? Baka mamaya nag-react dito sa niya, sa pinost niya. Tingnan natin kung sino talaga yung pinaparinggan niya. Parang ganun. Tapos may magre-react na doon, nandayo na doon. Tapos minsan yung ayaw mo naman talaga makisali, pero parang bigla ka na lang napapatay. Oo, ganyan nga yan. Ganyan Kahit nga sabi yan mo di siya. ka mag-type I agree sa with her. isipan mo, nag-ano ka na eh. Nag-iisip ka na ng... Tapos hanggang may type mo na din talaga siya. Oo. Hindi mo mapigilan. Kasi ganun parang ako kasi may Facebook ako pero wala talaga siyang friends kasi nga ayoko nung nag-i-scroll. Pang lang siya, pang business, pang marketplace, ganun. Yun lang talaga siya tsaka mga ibang mga page para pag nagpo-post ako nung may ibebenta ka or ano. Yun lang. Ngayon, syempre wala ka namang i-scroll, 'di ba? Hindi ko alam pero may mga feeds pa rin na lumalabas. Syempre wala nga namang maging blanco na lang yung 'di ba? Pero mga groups talaga, usually mga groups ng mga pets, mga dogs, mga ganun, mga cats yun yung nasa feeds ko palagi. Kasi yun naman na palaging sinesearch ko. Ngayon, syempre may mga latest, 'di ba? May mga sponsored na lumalabas, 'di ba? Papaano ka na lang, mapagugulat ka, mapapa-comment ka na lang din bigla, di ba? Meron dito yung, so huli na lang, siguro na lang, anong pwede nating tips sa personal tips para maiwasan natin itong mga gantong bagay. Ako, pag talagang nakakaalis ako ng bahay, like bonding with friends, ganun, iniiwasan ko talagang mag-cellphone. Yun yung kasi may kasama na sila eh. Sa church, ganun. Oo. Ayun din. Bonding. Sa church. Bonding. I mean, siyempre, hindi tayo perfecto. Denial, defensive. Hindi, ayun na. Talaga, pag may pagkakataon ka talaga na gumawa ng ibang bagay, makipaghalubilo sa ibang tao, wag mo na idamay yung pag-Facebook, pag sa social media mo, ganun. Focus ka dun sa kaharap mo or dun sa ginagawa mo. Ayun lang. Pero pag sa bahay, walang magawa eh. Ayun. Yun na siya. Tumulala lang ako dito. Siyempre, cellphone. Pero hanggat maaari, siyempre, mga physical activities. Ayun lang sa akin. Meron din mga app na ma-download mo sa mga App Store, Play Store, ganyan. Na may mga timer, halimbawa 2 hours na hindi ka ng phone. Kasi pagka
may ano yun, di ba may timer, bawa 2 hours lang. Di ba siya pwedeng galawin kapag ka na ano, may goal ka kasi dun parang yung forest ba, alam mo yun. Pero yung, maganda yung app na yun kasi hindi ko promote. Hindi po kami sponsored. Ano yun, parang ano, pag yung mabibuild mo doon is parang donation mo sa totoong May connect. puno, may connect siya. So, Sa totoong buhay. oo, halimbawa, 2K na coins, may ipon mo dun sa kaka-screen time mo. Makakabuild siya ng 1 tree. So, magiging donation siya sa mga nangangailangan ng, bawa sa mga, walang mga puno, ganun. So, magkakaroon ng tree planting. Ano pa? Ayun lang. Mga tips. Self-control lang talaga para sa akin. Like, pilitin mo yung sarili. Itali mo yung sarili mo. Ayan. Iba to may cellphone. Kaya ilayo mo bago ka matulog. Sirain mo. Isang way din yung uninstall, ganun. Kasi Kung matapang ini-install mo ka. rin eh. Kung Pagka na-board ka na. Sa akin naman, ano lang, parang, syempre, talagang magsisimula muna talaga sa'yo yun eh. Kung baga sa mindset talaga. Kasi kahit na anong gawin mo, kung hindi mo talaga mapigilan, bubuksan mo pa rin yun, di ba? Gagawa ka pa rin ng paraan para. Pero kung naka-mindset ka na ititigil mo na yan, di ba? Parang katulad nga sa sinasabi, di ba? Parang yung may narinig akong message nun na yung fasting natin, 'di ba may fasting tayo na tinatawag, yung hindi tayo kumakain, 'di ba? Hindi lang naman yun parang hindi lang yun yung sa sa pagkain. Pwede din kasing gawin yun sa mga gawa or sa hobby mo. Magpa-fasting ka doon. Yung mga, lalo na kapag mas magiging effective siya kapag yung hobby mo na yun, yung nakagawian mo na yun ay yung parang ang hirap or sabihin natin ang hirap tanggalin para sa kasi sa akin hindi sa akin effective yung yung magpa-fasting ako ng pagkain. Bakit? Kasi madali lang sa akin yun. Palagi akong gutom eh. Di ba? Madali lang, kayang-kaya ko yun, di ba? Pero kung magpa-fasting ka ng iba like social media or yung mga games, kung hindi ka talaga mapigilan sa games, di ba? Para sa mas magiging effective yun. Tapos sasamahan mo ng prayers sa Panginoon kung ano man yung, di ba? Usually mo pagka nagpa-fasting may hinihiling tayo sa Panginoon kaya nga tayo nag-aayuno di ba? Yung iba sa pagkain nga yung ginagawa, pero pwede mong gawin yung mga katulad niya sa social media. Sabihin natin mag-fasting ka ng sabihin natin mga ilang araw ka, tapos yung gagawin mo lang ipag-pray mo kung ano kunyan exam or diba mas effective kasi sa ngayon kung pagkain kasi ang dali-dali lang para sa akin, ang dali lang iwasan Sa atin. di ba? Yung mga bad habits lang talaga na mahirap iwasan. Yung mahirap iwasan, yun yung magandang i-fasting mo. Tapos ipag-pray mo sa Panginoon. Siyempre, hindi mo naman kasi makokontrol yan kung hindi ka hihingi ng tulong sa Panginoon, di ba? Parang ang simple, di ba? Sa social media lang naman yung natin, yung pinag-uusapan natin, di ba? Parang ang simple, pero hindi ganun kasimple kung tutusin. Para tayong inuugat na dun sa social media eh. Parang ang dami niyang Ang hirap ang hirap alisin Negative kaya. Ang hirap niyang alisin kung iisipin lang natin. Parang simple lang nang patay mo cellphone mo. Sino ba nagagawa sa atin ng pinapatay cellphone tapos biglang mamaya bubuksan din ulit, di ba? Di ba? Hindi kasi ganun. Sa totoo lang, hindi ganun kadali. Lalo siguro sa mga manonood natin, mga nakakaalam kahit na yung mga medyo may edad na ngayon, talagang makikita mo, scroll pa rin, scroll chika-chika. Tapos, bawat galaw, may live, magtatanim, naka-live. Oo nga, kumbaga bawat may kilos ganun. naka-live na. Kala mo artista yun, no? Guys, kain tayo, munggo. pwede naman. So, isa ding way na makakatulong sa'yo is yung following mo. Akala ko follower. Yung mga follower mo stop mo na Yung yung mga social media. pina-follow mo, kumbaga piliin mo lang. At least yung makakatulong talaga sa'yo. Like yung mga quotes, Bible verse, ganun. Bahala ka na kung anong gustong, basta makaka-improve. Gano'n naman di ba? Sa Facebook or sa IG pala. Kung ano yung mga palagi mong na nila-like, yun naman ang feed sa'yo. Di ba? Yung social media, sobrang helpful talaga sa atin yan. Saka part na ng buhay ng bawat isa yan. Sobrang halaga niya. Pero, pag na-misuse natin siya, rin din. Medyo, nakakamatay yun. Kung ano lang yung good side lang yung kukunin natin. Kung saan tayo nagbe-benefits.
na mas mag-improve tayo. Yun yung i-priority natin. Huwag na yung mga chika-chika, chismis. Tsaka yung talaga mag-limit ka. Mag-limit. So, ayun na nga mga batid. Medyo tumagal na tayo sa ating pag-usapan. Nawa ay may mga natutunan tayo sa mga reaction ng bawat isa. Diba? Sa mga kanilang pananaw sa social media. Yun kasi yung yun yung goal talaga nito. Kaya mga batid, sana like and share. para marami din naman mag-benefits. Hindi siya masyadong ganun ka yung topic, medyo light lang na para lahat makarelate lalo na sa araw-araw na pamumuhay natin, lalo na sa mga kabataan ngayon, 'di ba? Para at least natatakal natin yung mga medyo may conflict na medyo Akala natin maliit lang no? Oo. Maliit lang. Malawak. sana supportahan niyo po ito. At marami pa po tayo naka-line up na topic, yung mga controversial. Pwede din kayo mag-message. Suggest. Kung ano yung mga gusto nyo na Yes, pag-usapan topic natin, hindi natin pag-uusapan. Hindi natin pag-uusapan dito. Para maplano. Yes. Diba? Kung ano man yung mga naka-line up. Kasi may mga naka-line up na tayo na topic para sa buong taon na ba yan? Buong January pa lang. January pa lang. So, prepare pa natin. Kaya madami po, no? Nawa ay maging masaya naman tayo sa panunood. Tsaka at least nakita nyo yung mga opinion ng iba, ng mga iba-ibang generation na nandito. Ayan, mga kapatid, maraming salamat, no? May mga shoutout pa kayo dyan? Shoutout. Ayan, maraming salamat sa ating sa pagtutunganga. Nawa ay na benefits tayo, no? Bago tayo magtuluyang mag-close, kaya natin si Brother Eman na mag-pray. Sige. Yeah. So let's pray. Lord, maraming pong salamat sa pagkakataon na to na aming napag-usapan ng mga bagay-bagay na ito sa mga aming karunungan. Naway bigyan nyo kami, Panginoon, ng gabay sa aming paggamit sa mga social media, sa aming mga napag-usapan na mga ginagawa sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, ay bigyan nyo kami ng sapat na determinasyon upang mabago ang aming mga gawi na masama or hindi man gusto man namin baguhin, mapalitan ng mga mas magagandang bagay. Na Panginoon, ay patawarin mo kami sa aming mga kasalanan na nagagawa at ingatan kami sa pang-araw-araw at muli kaming gabayan para sa susunod na banata ng aming podcast. Ito lang naman po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.